Hello po kabayan, welcome back again sa aking YouTube channel. Kung matatandaan po ninyo yung aking kauna-unahang content, kung paano kami nakakuha ng bahay sa Pag-ibig Foreclosed Properties for only 1,000 pesos ay naipa-reserve na namin. And lahat ng mga proseso na yan ay diniscuss ko lahat sa mga naunang video ko na yan kung paano namin nakuha ang bahay namin na ngayon ay dito na kami nakatira. So, for today's video, mga kabayan, i-share ko lang po sa inyo yung napakaraming mga bagong open slots na nakita ko under foreclosed properties kay Pag-ibig. So, nagulat ako dahil pagkakita ko, chinek ko lang yung mga open slots ngayon kasi nga baka may mga bago and mga mura, ganyan, na pwede kong ma-share sa mga social media platforms ko. So, nagulat ako dahil nga ang daming mga open slots ngayon na ang mumura ng mga property. So, paano nga ba pumunta sa website na yan ng acquired asset or foreclosed properties under kay Pag-ibig? So, ituturo ko po lahat sa inyo kung paano nyo makikita lahat yung weekly na open slots. Nag-a-update kasi yan weekly, yung mga opening slots, yung mga bagong slots, mga bagong listahan ng mga foreclosed properties kay Pag-ibig. So, panoorin nyo lamang yan dito sa ating video. Punta lang po kayo sa Google and type nyo lang po yung Pag-ibig Acquired Asset. So, ayan po yung una nyong makikita. Click nyo lang yung Pag-ibig Fund Acquired Asset. So, ayan na po yung pinaka-website ni Pag-ibig Fund, kung saan dyan yung makikita yung mga open slots or listings ng mga foreclosed properties, acquired assets under Pag-ibig. So, hanapin lang po natin yung for individual sale. So, ayan. And then, yung long-term installment yan. And then, see yung baba. Click nyo lang yung see list. Then, ayan na. Kailangan yan po yung nakalagay. List of properties, individual sale. Kailangan dyan po kayo mapupunta. And then, may tatlong column. I-click nyo yung properties, discount, negotiated sale. So, ayan, kung makikita po ninyo, napakaraming mga lugar na mga ino-offer under foreclosed properties. May Davao, La Union, Naga, pero syempre, titingin tayo sa NCR kung saan dyan nakapaloob yung Cavite. So, mostly kasi Cavite area yung mga tinitingnan natin. Pero po, it depends po sa inyo kung anong prefer ninyo, syempre, na lugar. And about naman dito sa date, kailangan yung updated or yung latest date yung titingnan po natin. Ayan, click nyo lang yung see list. Yung pinaka-updated or yung pinaka-latest is October 2 to 6, 2023. So, scroll down lang po natin. Scroll down. So, ayan na po yung listings ng acquired assets or foreclosed. Ayan, makikita nyo napakarami pong mga properties ang open or nakapost ngayon for acquired asset or foreclosed under negotiated sales. Ayan po, merong mga condominium kung makikita ninyo. Ayan, makikita nyo yung type ng property like that condominium and then yung minimum gross selling price, yung area din, floor area, lot area, appraisal date, and then syempre yung required gross monthly income mo. So, yan, may naka-estimate na nakalagay dyan. And then, sa remarks, makikita kung occupied or unoccupied. So, tingnan natin sa ibaba yung iba't ibang mga property na ino-offer. So, ayan. Napakarami. So, under condominium naman po yan. Meron naman po dito is yung lot only. Makikita nyo dyan under saang lugar yan? Laguna and Rizal. So, lupa lang. Ayan o. 205,200 ang ano niya,
ang minimum bid price. And then, 3,657 naman yung required na minimum gross income mo. Not bad. Pero ang area niya ay bagay, maliit lang din. 36 square meter yung lot area. So, meron din dito. Ito, 481,000. Na pwede. Monthly income mo is 8,500. Pwede. Ayan, sa ibaba, marami pa. Merong single detached, single attached. Depende po sa inyo kung ano pong preference ninyo na property na gusto nyong punin. Pero sa amin kasi, dahil nga naghanap tayo ng budget meal lang, mostly townhouse yung tinitingnan namin. Eto, dito ako laging tumitingin. Townhouse, under Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna. Ayan, Metro Manila, Rizal. So, ayan. Dito lang din ako nagtitingin-tingin. And, ayan, nagulat ako. Sobrang dami. Ang dami ngayong buwan ng mga open slots for foreclose. Ayan, makikita nyo. General Trias. Nasa ngayon, kapag kukuha ka ng mga property dyan, ako, milyones yan. Wala ka nang makikitang mga 700k, 600, 800, wala. 1.5 to 2 million ang mga presyuhan ng mga property sa lugar na yan. Ito, napakarami sa Imus, Cavite. Actually, yung property na nakuha namin is under Imus. Panoorin nyo na lang sa vlog ko. Ayan. So, Minaik, Tansa. Napakarami. So, mamimili lang po kayo mga kabayan. And then, syempre, kailangan is din tayo sa pagpili. Ayan, mga duplex naman to. So, napakarami. Ayan nga, may bibigyan ko na sample sa inyo na chinek ko. Itong Green Gate Phase 1 Extension, Block 9 Lot 25. Ayan. Papakita ko sa inyo. Chinek ko yung status ng property na yan kasi medyo malapit lang naman sa amin. Chinek ko, papakita ko sa video yung status ng property. Kung okay naman ba or maayos pa ba. So, at least may idea po kayo. So, ayan. Then, papakita ko rin po yung minimum bid price niyan. Nung property na yan na i-check natin. Para may idea lang din po kayo. Kasi na-check ko, kasing presyo siya ng bahay namin ngayon na nakuha namin last year. So, hindi nagkakalayo yung presyo. So, ang presyo niya ay nasa 712. Depende na lang kung ilan ang idadagdag ninyo, ibibid ninyo. So, napakamura na yan para sa property na ganyan na may 36 square meter and 42 square meter na floor area. Wala ka na mahanap na ganyan ngayon. Lalo na sa parte ng Imus, Cavite. Nako, paubos na yung mga ganyang property. And yung presyo po na yan na 712,000, papakita ko po sa inyo. And 100 is, may less pa po yan na 10% kapag long term ang kinuha ninyo na loan installment. Pag long term kasi, mostly 30 years yan, katulad sa amin. So, ganun lang po ang pag-check ng mga opening slots na foreclosed property sa website ni Pag-ibig. Sundan nyo lang po yung proseso natin for this video tutorial. So, papakita ko po sa inyo yung property na i-check po natin na nabanggit ko sa inyo kanina. So, ayun nga mga ma'am sir, pupuntahan natin ngayon yung area ng property na nakapost sa foreclose na chinek natin kanina. So, ayan, makikita nyo, ang dami na rin talagang nakatira sa subdivision na to. And yung iba, mga renovated na rin talaga ang mga bahay. So, ayan. So, ito yung harap ng bahay nakapost sa foreclose. Bali, ayan siya. Ayan. Ayan, makikita nyo naman na extended na yung baba tsaka taas nung harap nung bahay.
And kung mapapansin nyo is maayos pa siya yung kondisyon at saka yung itsura ng bahay. And makikita nyo na renovated naman na may gate, may grills na yung window. Ayan, may balcony pa sa taas. So, all in all is, hindi naman lahat ng pinopost sa foreclose is yung iba is sira-sira na. Yung iba naman is, katulad niyan, renovated na maayos pa. And okay na okay pa talaga yung status ng property. Kung mapapansin nyo sa video na yon is, okay na okay pa talaga yung bahay. And mapapansin nyo is extended na yung taas at saka baba ng harap ng bahay. And may mga grills na rin yung bintana at saka yung sa taas. And totally okay na okay pa talaga yung bahay at saka maganda. I think hindi na kayo talo dito. And if ever naman kabayan na occupied yung property, or meaning may nakatira pa sa property na yan, try nyo pa din pong kausapin in a nice way. Then if sa tingin niyo na nakikipag-cooperate naman and willing naman na umalis, or depende, if magkakaroon kayo ng agreement, depende po sa pag-uusap nyo yan, mga ma'am, sir. So, sana po nakatulong sa inyo ang video na to. So, lalong-lalo na sa mga naghahanap dyan ng budget meal na property or bahay na sa tingin niyo ay hindi sasakit ang inyong bulsa. You can consider this acquired asset or foreclosed properties under kay Pag-ibig. Dahil maging kami, very thankful kami dahil na-approve kami dito kay Pag-ibig Foreclosed dahil katulad nyo na nagsisimula pa lang din kami is naghahanap kami ng budget meal lang na makukuhang bahay for starting. So if you think na nakatulong ang video na to, please like and subscribe and share nyo rin sa mga friends for more videos and updates. So yun lang po mga kabayan. Thank you for watching. Bye po!